Hi everyone! Welcome back to Connie Lisach YouTube channel. So, andito na naman tayo. Same attire pa rin. This is just one-time video, guys, no? As I have said earlier, ay gumawa ako ng pang one-time na video kasi mahirap ako makakuha ng oras talaga palagi, no? Kasi may anak at maraming ginagawa. So, tinatagpi-tagpi ko, tina-chop-chop ko itong topic na ito, no? Sa pag-share ko sa mga dapat kong i-share sa inyo. So this video ay itatakil ko yung reminders, like for example, like may mga nagtatanong kasi kung ano yung mga requirements pag nag-apply ka ng visa dito sa Croatia, no? Specifically pag ikinasal ka na ng Croatian national, pag ikinasal ka na sa Pinas. So may mga nagtatanong kung anong mga requirements. At yung mga yung mga in-advise ko naman, by the way, I am not an agent, no? And I am not an expert travel, document or whatsoever. I am just sharing base po sa aking experience. Kasi I know the feeling na mahirap talaga pag wala kang alam, you're starting from the scratch, no? Mahirap. Kaya itong aking experience is sinishare ko sa inyo. Kahit papano ay nakakatulong din, di ba? Aside from that, meron din po tayong nakukuhang info from other Filipinos na nakapag-asawa. At syempre, mas maigi talaga yung experience mo, di ba? Kasi yun yung real Yun yung talagang actual na nangyari. Ayan, so itong topic na ito, i-remind ko na kung mga requirements pag nag-apply kayo ng visa para sa Croatia, like spouse ka ng Croatian national, better na palagi ko namang in-advise na mag-email kayo sa Jakarta, no? Jakarta kasi nung kami ng asawa ko, sa Jakarta lang din kami nakadepende. So sila po yung nagbigay ng specific requirements kung ano nga bang mga i-comply namin. Ay pagdating namin doon sa BFS, kung saan ko ipinasa yung aking document, meron pala silang sariling requirements. Additional, mas marami. Kaya nasabi ko, naku, wala akong ganito. Pero nung tinanong ako kung bakit wala akong ganito, sinabi ko naman na I am just basing po sa ibinigay na requirements ng Jakarta. Ganon. Ano nga bang mga additional document na hindi ko na-comply? Like for example, sa financial statement. Hindi po kasi yan nakapaloob or nakalagay sa list ng Jakarta eh. Kasi, syempre once ka spouse, automatic yung asawa mo, di ba? Yung sponsor. So, hindi talaga nakalagay doon sa requirements. I don't know now na Schengen visa na ngayon. That time kasi Croatia pa. Pero yun nga, yung sa BFS, yun yung tinatanong lang, yung bank statement, yung mga cover letter or invitation na yan. Wala eh. Sabi ko, wala po ako kasi nagbabase lang po ako sa Jakarta Embassy na binibigay na requirements. So, tinitake note lang naman nila. Hindi naman sila namimilit. Tinitake note lang nila as long as na sinasabi mo yung totoo. Yung mga nangyaring interview, wala lang, base lang po sa dala-dala mo na document. Very easy lang. Tsaka, kung isasagot mo kung ano yung lahat doon na ano yung dala mo, ganun lang. So, mga nagtatanong din na yung mga requirements parang ganito ganyan, sabi ko nga ay pwede naman kayong magtanong kung lalo na sa mga first timer, mag-email lang kayo sa Jakarta. Pero yung iba kasi may iba talaga na doon sa VFS VFS website, kasi sa VFS website may mga list din sila kung anong requirements, no? Meron mas marami. Medyo naguluhan ako noon. Buti na lang I decided to inquire na lang sa Jakarta.
which is tama nga naman. Pero yun nga, sinasabi ko sa mga viewers, na I know na yung VFS or saan kayo ng agency magpasa, mas marami silang requirements. Kasi siguro, they want to make sure ba na makakapasa ka. No? Parang ganun yung pagkaintindi ko. Parang dinadagdagan nila para sure ball talaga nga papasa ka. Ganun. Kung kaya naman ipoprovide ng asawa mo yung financial statement, bank, yung mga invitation letter, kung meron naman, magdala ka. Walang masama dyan kung mas marami pa yung documents mo. Mas better nga, di ba? Kasi yung akin talaga, specific lang talaga. Wala pero buti na lang talaga, thank God, ay okay siya. So, about po din sa magtatanong kung anong email ng Jakarta, hindi ko po memorize, pero nandun po sa how to apply visa in Croatia. Nandun po sa description, nandun yung website, nandun yung email nila sa Jakarta. Nandun. I think nilagay ko rin yung BFS. I'm not sure basta yung Jakarta nandun sa how to apply visa in Croatia. Nandun. Okay. So ano pa ba? Ano pa bang i-remind ko dito? Okay, so ito pala i-mention ko rin dito. Bakit nga ba kailangan yung CFO? No? Alam mo yung CFO, wala akong dala talaga niyan kasi walang nakapagsabi, walang na-mention, ganun. Wala akong idea. So, nung nasa immigration na ako sa Pilipinas, tinanong ako ng officer kung do you have CFO? Wala, nanganga. Pero, naman ang ginawa ko naman na naging honest naman ako, naging genuine din ako sa sagot and respectful. Sabi ko na, hindi ko po alam na kailangan pala ng CFO. Wala pong nakapagsabi sa akin kasi yun nga, I started po from the scratch. Kung alam ko po na kailangan pala, di sana kinuha ko na po yun. Wala po So, hindi naman po sila namilit. Yun lang, hiningian ako ng passport copy ng aking asawa. At buti na lang meron din ako. So, ayan, binigay ko yung passport copy ng asawa ko. At okay na, ganun. Pero, yung ibang mga viewers, kaya yung mga papunta pa lang dito, sinasabihan ko na magdala kayo ng CFO. Lalo na pagkasal na sa Pilipinas. Kasi yan yung parang seminar sa mga nakapag-asawa ng mga foreigners. No? Yan, importante pala. So, kaya advice ko na magdala. Yung sabi ng iba, hindi naman daw sila tinanong. Baka talagang nagkataon lang na yung officer na yun hindi nagtanong sa'yo. What if sa iba tatanong sa'yo, di ba? Kaya yung advice ko, better na mag-prepare ka na lang. Anyway, online lang naman yan i-apply. No? So, magdala ka ng CFO. Importante talaga yan. Lalo na sa mga married na ng Croatian national. Magdala kayo. Kahit sabihin pang, hindi naman daw tinanong si ganito, ganyan, hindi naman daw hinanapan ng CFO. Yes, maaari. Kasi, iba-ibang officer, maraming sila. Kaya, better magdala ka ng CFO. Mahirap na. Ayan, ano pa ba? About sa mga requirements, ngayon, visa, how to apply sa mga specific, sa mga nag-aasawa ng Croatian national. Importante po yung mga marriage certificate na naka-apostille. Better 2 copies. Then, pa ba? Siyempre, dalhin mo na yung mga NBI. Kasi yung NBI na yan with apostille, magamit yan sa temporary residency application dito. Pa ba? Yung ID, yung mga ID nyo na kailangan yan. Actually, pag nag-apply na kayo ng visa, like, VFS, kung saan kayo magpasa, it's either VFS or consulate. Sa VFS kasi ako kung wala kang dalang visa picture, meron naman sila doon, magbayad ka lang. Pero ako kasi gusto ko tuloy-tuloy na yung lakad ko. Kaya nagdala na ako.
Sa mga studio ka na lang kasi alam naman nila yung mga sizes ng visa. Ayan. So, lahat ng mga documents kailangan original and magpo-photocopy ka. Kailangan i-separate mo yung original at separate yung photocopy. I-organize mo talaga kasi mahirap na. Lalo na pag nag-travel ka na at nandyan ka na sa immigration, naku, magkakandara pa kapag saan. Ganun. Kaya dapat organize talaga. At 'di ba sabi nila kailangan magdala ng mga yearbook or ano ba yung mo kailangan meron kayong mga pictures? Wala naman eh. Hindi ako hinanapan ng mga meron kaming pictures together. Nagdala ako ng mga pictures namin. Parang ginawa ko ng parang photobook type, no? Pero sa bag ko lang, sa sa hand carry bag dito sa shoulder ko. In case ba itatanong, pero hindi eh. Hindi ako tinanungan. Yun lang talaga yung wala ko, yung tinanong sa akin na wala ako yung CFO. Kaya, kailangan huwag niyong kalimutan, magdala ko ng CFO. So, ano pa ba mga requirements ha? So, yung advice ko, magtanong lang kayo sa Jakarta. Or, you can search sa VFS website kasi meron din sila mga info doon. Ayan, kasi about sa requirements, wala namang iba makapagbigay. Sila lang talaga. Yung akin naman ay base lang din sa aking experience. At that time, Croatia visa pa. So, maaring nagbago na ngayon, may konting pagbabago. So, ayan, better na mag-inquire kayo doon. Ayan, sa additional din ha, kung gaano nga ba katagal yung antay ko sa visa. Sa akin, I think, 2 weeks. 2 weeks yata yung akin. I forgot na 2 weeks or 3 weeks. Basta mabilis lang talaga. Ganun yung pero baka yung iba matatagalan. Depende siguro sa document or sa proseso ba, no? But don't worry kung as long as na-submit nyo or na-comply nyo yung mga dapat i-submit na mga document, no? Ma-approve yan. Lalo na pag asawa kayo talaga. Pag married na kayo. Sigurado yan. Ayan. Ayan, so, yan po muna yung ating mga isi-share ngayon ay naantok na ako. Enough is enough na talaga. Kasi, madaling araw na dito. Ayan, so sana'y nakatulong ako. Kung ano man yung mga katanungan nyo, just comment down below. And then, pag may time ako, gagawan ko ng video or magre-reply din ako. Ayan. So, maraming salamat po at sana'y huwag niyong kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel. Bye-bye!